Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:09 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Miyerkules nga adlaw mga kabyan. June 11, 2025. Welcome na sa panibag-o naman nga edisyon sang Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabyanan, manging kaupod ninyo Hope Torrechante and of course ang akong nga partner from Department of Agriculture, Mr. John Candelario. Ing adlaw sang Miyerkules mga kabyanan, ginatamyaw naton ang aton nga mga mangunguma kag mga mangingisda no diri sa Western Visayas. Good morning sa inyo nga tanan, ang inyo nga adlaw. Bago kita mag-saulog sa Philippine Independence Day tomorrow mga kabyanan, June 12, ang adlaw sa Miyerkules, June 11, mag-istoryahan anay nato, no? Ang mga pila ka mga tupiko tuhoy sa agrikultura. So kung kapon nangiginupdan kita sang aton niya dinapit, no? Isa ka RCEF mechanization trainer. Miyerkules mga kabyanan, sa gihapon updan kita no ni Sir Solmi Ohario ika no sa Barotac Nuevo, aton niya RCEF trainer or mechanization trainer, aton niya pagaistoryahan sining nga adlaw ang protocol on seedlings preparation using machine and advantages of seedling in tray compare sa mga traditional seedlings establishment. So sining Miyerkules mga kabyanan, aton nga pag-istoryahan no, ano bala ang mga protocol no sa seedling preparation gamit ang mga machine kag ano ya ang bentaha sa mga seedling no sa tray kung ipaanggid naton sa mga traditional seedlings establishment naton. So ina mga kabyanan iga patpat sa aton no ni Sir Solmi Ohario ang aton nga RCEF mechanization trainer. Ang bentaha diri mga kabyanan sa sining nga tupiko nagsugod na ang tig-ululan no officially gin-declare na sa pag-asa ang onset sa rainy season diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And having said that no kadungan sang pagsugod no sang tig-ululan, masako naman ang aton nga mga mangunguma sa pagtanom no sang ila nagkalain-lain nga mga produkto, most especially ang palay. Tamang-tama mga kabyanan, bangod nga pinaagi kay Sir Solmi Ohario, yan nato no ang protocol on seedlings preparation.
no ang benefits no sa paggamit sa mga machines para sa seedling preparation subong modern agriculture na kita no. Paano ang mga seedling preparation gamit ang mga machines maka-enhance sa efficiency ang gid sa mga traditional methods mga kaabyanan. So lakip ina sa mga pagapatpaton ni Sir Solmi Ohario later no kay makaupod siya naton live via Zoom. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:14 sa aga. Pilipinas. Publiko! Radyo Pilipinas. Kung may mga pamangkot ka mo mga kaabyanan para sa aton nga dinapit regarding sa protocol sa seedling preparation, no, pwede nyo ina-comment sa aton nga comment section kay aton ina pagabasahon no kag ipamangkot kay Sir Solmi ang aton nga dinapit sini nga adlaw sa nga Miyerkules. Siyempre ginatamyaw naton sa nga maayong aga ang mga katapo no sa Department of Agriculture Western Visayas. Headed by RD Arpian. Good morning sa inyo nga tanan. Tanan nga mga nakatutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang aton nga RCEP mechanization trainer si Sir Solmi Ohario. Bantayan sa pagbalik sang Usapang Agrikultura. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra-Tax Scams. Oplan Contra-Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, itapwetan, may mga susus. Huwag mong ibigan ang hindi sa'yo at maging discreting tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Agapay niyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Ito sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Ang sumitsip ay pangmanghang, ang sumipot ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Ang gatong bitoy, mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila?
Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa lakas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:19 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining tinyon mga kabayan, sa po nagapamati ka mo no, sa usapang agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Maupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torrechante, and as promised, maupod na nato ng aton nga dinapit diri no sa usapang agrikultura, ang aton naman nga suki no. Lecturer and at the same time ang isa man ka mangunguma no from Barotac Mexico, ang aton nga farm mechanization trainer si Sir Solmi Ohario. Hi sir, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, attorney. Wow, dugay-dugay, why naman takakitanay, no? Balik naman kita sa bumaaga sa paghatag sa mga impormasyon sa aton mga suki nga mga mamumuma diri sa Western Visayas. Yes. Thank you again, Sir Solmi, no, sa pag-upod naman diri sa amon sa usapang agrikultura. By the way, kamusta ang weather dira sa Barotac Nuevo? So far, attorney, ang weather diri medyo gamay iyang ulan ikumparar dira sa Iloilo. Kahapon ara ko dira, kabaskog sa or diriya sa aton sa Barotac Nuevo, medyo mahina, no? Siguro medyo lapit kita sa dagat. That's why nga mahina ang tupa sa ulan diri sa amon sa Barotac Nuevo. Sir Solmi, no, timing gid kay kinahanglan nato ng ulan para naman niya sa pagpananom, no, especially sa mga palay naton diri sa Western Visayas kag timing man no ang ato nga tupiko sini nga aga seed preparation. Sir Solmi, no, ano ba lang mga benepisyo kung nagagamit kita no sa mechanized system para sa aton nga seedling preparation sa modern agriculture? Ano ba lang benepisyo in terms no sa speed, sa labor efficiency kag consistency, no, Sir Solmi? Kadako sa mga benefits sa paggamit natin sa mechanized nga moderno sa pag-prepare sa seedlings. Una-una, attorney, ang seeding rate mo o kung ang imong per hectare na seeds na ginapreparar, mamalaton nga accurate kay may ginaset kita sina, no? Nga halimbawa ang aton nga gusto nga magwa sa isa ka hektarya is 20 or 30 or 40 or 80 or 100 kilos per hectare, maset naton sa machine. Wherein kung manually, hindi naton inaiya kay kung kaysa haboy-haboy lang, laban-laban ina sa palagpat kag ginabrobanta lang. That's why sa using sining mga machines, maset nimo ang imo nga design nga rate sa per hectare nimo nga kinanglanon sang seeds. Ikaduwa, ang efficiency, attorney, mas madasig iya kay pwede naton maobra ang aton nga mga seedlings kung halimbawa may nursery kita o kung may cover gym kita nga pasilungan naton, especially this time na nambal naton ang weather
gulpi lang maulan, gulpi mabaha. Tikon ang aton nga seedlings ato dito sa aton kalamnan nga balahaan. Halimbawa, nag-obra ka subong, pagka next day nagbaha, utang balon nga ang aton sina nga mga seedlings o kung ang aton na sabot, ma-damage sina. But diri sa aton nga mechanized, mambal naton nga ang aton nga mga seedlings sa gin-prepare, ma-assure naton nga safe, and ang aton nga accuracy, mambal naton nga 100% ma-met naton ang speed at the same time ang rate per hectare, attorney. Sir, paano, na-mention mo kaina, no, nga banta-banta lang yan, no, sa traditional nga pamaagi, pero sa sining nga mechanized system, no, may ara kita sa sistema nga ginasunod, no, and modern ang aton nga approach. So paano ini, sir, no, ma-reduce ang human error o kung variability, no, pinaagi, no, sa mechanized system naton, Sir Solmi? Attorney, may ara kita na tawag naton nga seeder, no, as makita mo dira sa picture nga maset naton, no, halimbawa sa isa ka seedling tray, halimbawa 100 grams ang iyang output, no, sa isa ka seedling tray. Ang balon sila nga uniform, no, sa miskin 1,000 to 2,000 seedling trays ang imo ang iyang seedling tray per tray nakaset sa 100 grams. But kung kaisa, kung i-manually mo ini, kung kapoy ka na, basi kulang na. O kung nasobrahan man, kay damo ka pa binhi. And ang isa sina, no, makalibrate mo nga daan. Kaya halimbawa, ang 40 kilos naton nga binhi, makalibrate mo na ina kung pila ka seedling tray ang kinanglanon mo. Pero kung diri sa manual, mambal naton, either nga kulangon ang imo 200 trays o kung masubraman. That's why nga number kung ang aton nga maunguma dira lang sa ginabanta kag ginapalagpatan nila kung manually ang paggamit naton sang natawag naton pag-prepare naton sa aton seedlings o kung sabot, attorney. What about sa manpower naman niya, Sir Solmi, no? Kinahanglan bala naton sa madamo nga tao, no, sa pag-ubra sini, or pinaagi bi sa manual or traditional versus sa may mechanized nga sistema, no, sa seedling preparation, Sir Solmi? Kamusta ang numero, no, sa mga trabahador or mangunguma kinahanglan naton? Ang dili sa aton nga mechanic, siyempre, mambal naton large scale ang tanong naton. Kaysa isaya ka at pwede kita makaobra sa seedling tray o kung pwede kita makaprepare seedling. Mga good for 10 hectares na taon naton, 2 hectares sa isa katawo, no? But ang diri sa aton manual, siyempre, direct kita sa field, ang isa ni mo katawo, isa man na hektarya, and mabudlay dito, kaya siyempre low-tack, and mambal natin ang other, wala ka pa more, halimbawa after 2 hours na nagtambot ikaw dito rin pabayaan mo sa field, mabahagi ka, because mapalaton, madapit sa ito ang aton nga pinsabon. Pero kung i-prepare natin diri sa mga shaded areas, like for example, may mga shaded ikaw dira, halimbawa, way mo na gamit, no? May atok, ang aton niya mga seedlings safe niya. And mambalaton ang pag-prepare sa seedlings sa mechanized, mas cheaper ikumparar sa aton niya manual. Kaya sa manual naton, kinanglan pa na naton gabuton kag i-transplant. Whereas diriya sa aton niya seedling tray, gulo o kung ginabala na lang ina sa machine, and mahapos iya ang pagpreparar sining aton nga seedling preparation using ining mga mechanized. In fact, may mga ara na gani subo nga ang ila output 500 trays per hour, no? Mga automatic seeder
nga ibutang mo lang yan do conveyor wala nga nagalibot-libot lang ang imo nga matupa ang imo garden soil o kon ang imo nga growing media matupa ang tubig tapos pag-agi niya matupa na ang seeds. That's why nga medyo sa iba niya nasyon kay wala na isang tawo, 2-3 lang katawo gani nagaubra sila good for 10 to 20 hectares ang ila matapos per day attorney. Wow, no, kumbaga makita gid naton ang dako nga diferensya no sa manual versus no sa aton nga mga mechanized nga seedling preparation. Na-mention mo kay na sir no yung mga seedling trays naton. Patpato naton sir no yung bintaha sang aton nga mga seedling trays. Ano ba lang advantages sang seedling trays in terms no sa aton nga health sa aton nga mga seedling sa uniformity kag ang transplant success sini no compared sa open field o kon seedbed method naton Sir Solmi. In terms of sa health sang aton nga seedlings in tray attorney mas madali kita iya and pwede nga sa 12 days after nga naghimo ikaw sa imo nga seedlings pwede mo na ina ma-transplant. And for ang halimbawa, ang imo field hindi pa man ready, pwede mo siya ma-extend into 20 days. Wow. Whereas, ini ato niya nga field condition, ang window ni mo nga sa sulod lang sang 3 to 5 days, sa 18 to 23 days, dapat igabuton mo gina siya. Kaya kung hindi mo na siya magabot, magataas ang imo seedlings, apektado ang iyang growth sina. And kung gabuton mo, siyempre, depende man hina sa tawo nga nagagabot, kaya kung hindi maayos siya maghalong sa aton nga mga sabod, ang tendency sina nagadamage so kung nakabuto ang iyang mga roots. Kaya kung wala na siya sing gamot, hindi man siya magtubo. That's why nga diriya sa aton wala sang stress sang sa aton mga seedlings and no ma-prepare naton siya either advance 2 weeks advance na i-prepare nimo halimbawa wala ka pa naka-land prep pwede mo ma-prepare ang imo seedlings. Pero dito ya sa field medyo mambalaton nga kinanglan mo din i-prepare kung may tubig na. But diri sa aton niya nga mechanized, pwede kita ka-preparar kay gamay lang nga tubig and ibutang naton siya safe sa lugar na shaded siya. Layo sa mga damages ang natawag naton nga mga halimbawa birds naton at the same time halimbawa sa mga rats kay miskin sa saburan nagadamage sila kag sa kuhol wala kita sang problema. But ang balon 100% attorney safe ang aton niya nga seedlings in tray ang aton nga kag mechanized ang aton practice. Sir, what about no sa mga diseases yan no ang tray grown ba lang seedlings more resistant sa mga classes ang masakit no sa aton nga mga pananom? Yes, kaya nga ang diseases kung kaisa kung may damage na siyempre pareho man na sang tao kung mapilasan kita attorney amo ang point of entry sang mga masakit, di ba? But diri sa things kay healthy siya, wala sang damage sa iya mga roots, safe siya sa natawag nato niya contamination sang mga diseases kag sang mga masakit nga mag-atake sa iya. Dako gid ang aton advantage diri sa seedling preparation entry ikumparar sa traditional nato nga pag-obra sang aton nga seedlings sa party. Sir, sa aton nga seedlings in tray, no, ang root characteristics, ano yung root characteristics nga ma-develop naton no, sa trays versus or vis-a-vis no, sa mga seedbeds naton? Anong kinalain no, sa root characteristics ang aton nga mga pananom
sa modern versus traditional, Sir Solmi? Attorney, balaan mo sa seedling and tray, may ara kita nga growing media nga nambal naton nga may ara kita nga 30% yung garden soil, may ara kita nga organic matters, kag may ara pagi kita nga natawag naton nga carbonized rice hull, bali 30%, no? And kung lang taon naton, inang growing media, paburgi din na sa aton seedling sa Bagtupo. But dito sa field iya, kung anong imo dito nga, siyempre, hindi ka naman dito ka ang gina-advise study nga mag-avoid kita sa 10 bags ng organic fertilizer. But this time, kay kamalon sa organic fertilizer, nagalabot man sa 500, but ang malon nga may 5,000 ka na nga cost. Mm-hmm. But diri sa aton nga seedling preparation, mas manami iya kay control mo na. Control mo ang tubig, control mo ang growing media nimo, control mo ang seeds. But ang balon, may ara na naya nga standard nga halimbawa sa isa ka seedling tray amoni ka grams ang atong growing media, ang aton nga seeds na mo sini, kag ang aton nga tubig nga gamiton amo man sini. Kung baka computed mo na, kung dito sa field hindi mo na ma-compute kay ginahaboy mo lang kung di makalabot ang imo haboy, di dito man, no? Hindi man sa lalama. But diriya sa aton nga seedling tray mabalaton, naka-compute na, and sa isa ka seedling tray kung maghimo kita 2,000 uniform ang iya nga seedling race, uniform ang iya nga mga growing media, at ang iya nga tubig man uniform na, uniform tanan. Huwag ang balon niya wala sing may kulang sa isa ka tray, ukol may sobra, attorney. Yes, actually, no, dira natin makita, Sir Solmi, no, nga ang machine-based nga seedling preparation naton very scientific, no, while ang sa traditional naman niya more kita sa haom-haom, banta-banta, no, nga klase sang pagpanguma. So iniya controlled, no, ang mga variables naton. And speaking of machine-based nga seedling preparation, Sir Solmi, tudloi kami, no, ano yan ang mga steps, no, especially for us nga mga wala pa ideya sa pagpanguma, no, mga nagbalak pa lang nga magsulod sa seedlings and trays, no, anong mga steps nga involved, no, sa machine-based nga seedling preparation, Sir Solmi? Una-una, ipatpat ko ano ang mga materials ninyo. Yes. Dapat may seeder ikaw, may binhi ikaw, allocated sa area nimo, kung pila ang design nimo. Halimbawa, 40 kilos, 100 kilos, i-prepare mo gid na. And then, ang growing media mo man, i-prepare mo man, good for sa imo nga design nga area o kung sa imo nga talamnan. Next, kung prepare na attorney, ang imo himion, before nimo huluman, kay usually ginahuluman ang bidi, kay kung hindi mo inapaghuluman, hindi na mabuhi, di ba? Before nimo huluman, dapat nag-recommend kita nga painitan para nga ma-break ang natawag natin na dormancy. Kaya katulad subong first cropping, no, binhi naton medyo nasa stay ina sa 3 to 4 months, no? That's why dapat naton na painitan sang 2 hours before naton ina butang sa tubig, no? And pagbutang naton sa tubig, galawig ina sang 24 hours. Kung naghulom ikaw 1 p.m. sa hapon, dapat patakason mo ina 1 p.m. the next day. Ikumpletuhon mo gin ang 24 hours. Then, after 24 hours, may ginatawag kita nga incubation period na sa diin amo na ang germination period sang aton nga pinhi. No? Susulod man sang 24 hours. Ang sako nga nasudlan naton, ibutang lang naton dira sa mga papag nga mahuyop sang hangin. Hindi naton pag isulod sa plastic nga mambal naton mainit, kay masubrahan sang init, hindi man mabuhi. Kung wala mag-init ang imo nga bini, hindi man siya magpisik o kung mag-germinate.
Then, after 24 hours, amo na ang time na mag-prepare na kita sa aton mga tray seedling nga ready na kita for seedling preparation, attorney. Dapat may proseso. Kag sundon natin ang proseso, kay kung hindi naton pagsundon, ang resulta sina apektado ang aton nga pagtubo sa aton nga seedlings in tray, attorney. Yes, at least klaro sa aton nga mga mangungumas kag also no sa mga wala pa sang experience sa seedling preparation or sa seedling in trays no sa classes ang protocol o seed preparation para sa aton nga mga farmers nga nagabantay subong tig-ululan. And of course, that's the part 1, Sir Solmi, sa aton nga interview because madamo pa kami sa mga pamangkot sa imo. We'll do a part 2 sa interview. Makaupo sa gihapon nato sa hindi lang madugay si Sir Solmi Ohario, ang aton nga farm mechanization trainer. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sa usapang agrikultura. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansiyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw na, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Paunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Ang pagka-agresibo o pagkaimulon ang nagdulot sa imo nga magpangbugayawan. Wala sa payan sa imuling hudo panghuna-una. Gintudloan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit ka magsupak sang layi. Ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkaadlo
Magtawag na yun sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na istasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law upon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinungdon sa Office of the President, PIA, the Science Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NDP, Administrasyon. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa usok ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sinehan. Naku, Eric, ginabi na pala tayo. Tara, uwi na tayo. Ha? Bakit? Di ba anniversary natin ngayon? Pupunta pa tayo ng motel eh. Nasabi ko na sana hindi pa ako. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:44 sa aga. Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang usapang agrikultura. And again, makaupod sa gihapon naton si Sir Solmi Ohario, ang farm mechanization trainer naton from Barotac, Mevo. Sir, sa aton nga pagpadayon sa aton nga hinunanon regarding sa aton nga machine aided nga seedling production, diin bala ini mas applicable, Sir Solmi, pwede bala ini or nagakaigo bala ini para sa aton nga mga smallholder o kung dapat ini for the commercial farms diri sa aton sa Western Visayas, Sir Solmi? Both, magamit din natin especially sa mga small holding. At the same time, mas ako ang advantage sa mga large scale. Kaya kung natuod ta, mas marasig, halimbawa may 10 hectares, ikaw, if mo ang tanet, matprocess load lang sa 1 day. Whereas kung manual, 10 days mo man na ito hindi matapos. Sa mga ginagmay, ang akong sinama-advise, halimbawa, may 1 to 3, halimbawa, ito sa hektarya, i-cluster o kung ang inang natawag natin nga halimbawa, sa 5 hectares nga nagatulupan, mahambal natin synchronous planting sila. Hindi nga kung kaisa abi, pauna-una, paulihi, and inang hindi synchronous planting pag-practice natin kadako sang disadvantage sina. Kay una-una, siyempre ang una, atakihon man sa mga peste, ang ulihi di sa amo mana. Which is, amo na subong ang gid sa aton nga mga local LGU nga sa diin, gid naton ining synchronous planting, gina-promote, kay dako gid ang bintaha, And sa nambal ko, parehas ang una sa harvester, nga way back siguro mga 10 years ago, ang adaptation hindi man gid kuman pakadasig. But sa ulihi nga nakita nila ang benefit, advantages versus manually, na-adapt na nila. It's a matter of mambal naton ipakita lang gid naton nga kadako sang mga advantage. And sa nambal nga kung gamay ka is bintaha, kung dako ka bintaha. Kuya gapati nga sa tanan nga mga magbintaha ining seedlings and train naton, ay mambal naton kadamo gid sa mga advantages naton nga makuha kung mechanized seedling and tray ang aton nga i-practice na pamagi sa sabod naton, attorney.
Sir, ang pamangkot diri no, especially sa aton nga mga smallholders no, small farm holders no nga ano ayan kadako yung nursery nga kinahanglanon, may ideal size bala ang nursery space para sa sini nga klase sang seedling production, Sir Solmi? In fact, ang nursery, kung may ikasarang ikaw, okay na, nakagmalapad ang imo area. Yes. But this time, kung nakita mo, subong nga first cropping, wala mang gipsing mga ulan, no? Malaka ang ulan, pwede natin ma-direct man sa field. Dito ko na ginaobra ina sa field ang seedling preparation. Ginatry ko lang, pero ginadirect sa field ang na hindi na ako greenhouse, no? Kaya kung napunta, tikin ako ng sa investment sa greenhouse. That's why nga, ang akong din-adapt ang practice mo sa diin, masalangan sa atong mga maunuma. Yes. Direct na ako, kung makita mo dira, dito ako nag-aobra sa atong mga seedling sa talamnan, nga ginadala ko lang ako inang natawag natin nga ang seeding rack bala inang ginalatayan sa natin seedling tray, kaya manang importante nga seeders sa daw release niya. Kaya kung wala sila, hindi magdalagan ang ating seeder, hindi man magwa ang binhi. That's why nga, ang akong advice kung may greenhouse ikaw sa mga large scale or may or ang chimpo, hindi magpabor nga halimbawa the whole week magasigis ang ulan, mangita kita sa area nga pwede managani iban ginatakloban ng nila sa trapal, attorney, no? Pwede mo butang sa karsada, kag takloban mo lang sa trapal. No need sa greenhouse. Kaya greenhouse iya para nato sa mga countries na like Japan, like India, no, o kung China, nakasalang sila. Pero di sa aton trapal lang natin yung gamiton. Actually, mo ning binta ako si Sir Solmi upod mo, no? Kay tagaan niya ka sa mga practical tips, no? Kay syempre may mga manghuhuma kita nga hindi ka afford sa nursery. So may ara siya sa mga alternatives, no? Nga pwede ma-share sa aton nga mga tagpalamati nga mga mangunguma nga nagatuyo, no? Nga magtanom, especially subong nagasugod na ang tig-ululan. Sir Solmi, katuan nato, no? Yung mga pagpanghangkat, no? Ang mga pagpanghangkat o kung challenges sa traditional, no? Nga klase sa seed production or seedling production, paano ini na-address, no? Sa machines o kung modular trays naton? Ang mga challenges nga ako na-encounter kay sa nagligad nga duwa ka bulan na attorney, nagkandak kita sa mga orientation sa masagana 200 ining program sa atong presidente masadiin na gina-promote naton ang hybrid rice kay mataas ang panubason sini. And before namon sila releasan, kay nagpanagtag ang Department of Agriculture sa mga binhi na mahal ini. No? Tag 6,500 ang 15 kilos. That's why nga gintutukan namon ini na para tani ipa-engine di isang muma. Kay kung lang tawon ta ang traditional bala nga panguma nga 80 kilos to 120 kilos, i-ship mo sila sa 15 kilos. Do kabudlay gid intindihon sa mga panguma. Ang isa ka challenge gid nga dako gid nga challenge, sabi mo ako everyday na gamitin ako. And sa bilog diri nga Region 6 sa attorney, amo ni kung kaysa ang masakit nga kamatuoran, no, kay during sining mga orientation nga ginakandak namon how to prepare seedlings, paano huluman ang binhi, ang mostly nga nag-attend senior kag mga babayi pa. Attorney, abi mo ko kaysa may isa ko kabarangay nga 80 kabilog atong attendance, ang 40 o kung 50%, 40 ka mangunguma, puro senior, tag 80 years old, 85. Babayi pa. And ang 20 kabilog bumul pa. Hindi pa ka pamati sa akon nga lecture. Hambal ko,
how could we, o kung paano kung ni ma-deliver o kung ma-introduce sa inyo ining ako na technology, kay wala abuga panguma. Product na tas ako attorney ba po sa dason gani kon amo manggihapon kamo nga mag-attend diri sa orientation, hindi nako kay useless lang ang akon laway, useless lang ang akon nga tiyempo. Kay pagpuli nyo to dayon, sigurado ako nga wala man kamo sing may makwa nga technology sa akon. Kay diri pa lang gani pagkasandad mo lipat ka na kay anong expectaron mo sa 70 kag 80 years old, babayi pa nga way nagakadto sa uma. Amo ginang dako nga kung kaysa tani no ang akon advice sa mga local government unit naton, mga tiknisyan naton, please naman ang paatinon nyo atong nagaubra sa uma o sa ila or kabataan nila para madala naton ang panibag-o nga technology. Kay kung same lang nagyapon, go back lang kita sa kung lang tawon mo ang Western Visayas, pila ka nubo kita sang average yield per hectare. Ika number 12 kita. Kay amo nang nakita ko nga rason na sa diin during sa technology orientation ang naga-attend, hindi the right person, the right farmer ang nag-attend sa mga technology forum o kung sa orientation naton, attorney. Thank you for sharing that reality, no, Sir Solmi. Kay dira naton nakita nga at may ara sa gihapon, no, sang challenge sa pag-encourage sa aton nga mga farmers, no, sa pag-engage sa ila to attend sa mga lectures, seminars, trainings kaangay sa mga ginatudlo, no, with Sir Solmi, no, kay dira naton makita nga dapat we reach the right target, no, right beneficiary sa sini nga klase sa mga lectures. And also dira man naton nakita nga siguro ang mga kababainhan naton more involved sila, no, sa mga agri-related naton yung mga trainings and seminars. I hope, no, nga ma-address ni naton nga concern, no, sa pinaagi man sa palabot ni Sir Solmi. Siguro last na lang, Sir Solmi, no, ang imo nga maminsahe sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga LGUs perhaps, and also, no, anong importansya sang pag-attend sa mga trainings, no, kaangay sang pagtudlo mo diri sa amon sa usapang agrikultura. Radio lang inigani, no, laing pagid kung face to face mo sila nga makaupon. Yes, attorney, no, ang akon panugyan sa akon nga mga partners, mga AAW, local farmer technician, please naman, no, during sa orientation, during sa technology tawag natin, please naman ang the right person ang aton padala. Kaya kung same lang ang pangumawala sing maabtan na pag makaagong siyang mga panmason na to. So there you have it, mga kaabyanan, si ang aton nga farm mechanization trainer, ang aton nga suki diri sa usapang agrikultura, si Sir Solmi Ohario, nga naghatag sa aton, no, sa iyang nga expertise ihibalo, no, sa machine-based seedling production, no, all the way from Barotac Nuevo, mga kaabyanan. Sir Solmi, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Yes, attorney, good morning, kay mayong aga. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:57 na sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, madamo gid nga salamat, mga kaabyanan, sa inyong pagtutok, pag-upod diri sa usapang agrikultura. Isa naman ka edisyon ng aton nga natapos, no. Madamo man nga salamat sa aton nga dinapit sini nga aga si Sir Solmi Ohario, farm mechanization trainer gikan sa Barotac Nuevo. Siyempre, gusto man naton pasalamatan ang mga kauturan nato, no, mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM, most especially sa aton nga mga farmers
and fisher folk nga adlaw-adlaw no nagasubaybay para madugangan ang ilang ihibalo tungkol sa agrikultura diri sa Western Visayas. Siyempre, madamo man nga salamat sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Mr. Alan Defante, sa transmitter, Sir Jones Sotaher. 5:58 sa aga mga kaabyanan nang inkaupod ninyo Hope Torrechante and syempre ang ako nga partner from Department of Agriculture Western Visayas, Mr. John Candelario. Mga kaabyanan, ini ang usapang agrikultura, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.